Magandang umaga po sa ating lahat. Ako nga po pala si Vince Patrick D. Antonio at sa videong ito ay tuturuan ko kayo kung paano mag-install ng Linux Mint sa inyong laptop or computer. Alam naman po natin na ang Windows 10 ay nawalan na po ng update support. And ang Windows 11 naman is medyo mabigat at hindi po siya supported ng laptop ko. At yun nga, sa videong ito, tuturuan ko kayo kung paano mag-install ng Linux Mint sa inyong device. Okay, so unang gagawin natin guys is i-install ang ISO file at ang software na Rufus. Yun po ang gagamitin natin pang burn sa flash drive natin para maging bootable flash drive po siya. So open lang po natin ang mga web browser po natin. Then i-search po natin ang Linux Mint. Yan. Pindutin nyo lang po yung unang link. Then, ito pong download. Pipiliin po natin si Cinnamon Edition. Then, ito pong pangalawa, itong World Linux Mint. Yan. At yun guys, nag-download na siya. Da-downloading na. Now, da-download na natin yung Rufus. Ito guys, itong unang link. Scroll lang natin. Ito guys, Rufus 4.11. Ito yung latest version as of making this video. Download lang natin. Yan, downloading na siya guys. Hintayin nyo lang matapos yung Linux Mint para mag-proceed na tayo sa next step. Pasensya na guys, voice over ko na lang kasi maingay kanina. So the first step you will going to do is open up File Manager. Then find the two files that you downloaded. Then double-click Rufus. Then Rufus will prompt this, just click yes. So ganyan po ang itsura ng Rufus software. So sa devices guys, wala tayong makikita kasi wala pa tayong sinalpak na flash drive. At ayun na nga, pinakita na ni cameraman yung flash drive niya. So ang gawin nyo lang guys is isalpak nyo lang siya sa computer nyo or laptop. Ayun, nagpakita. So, ang minimum na flash drive na kailangan guys is 8GB para ma-install si Linux Mint. So, sa boot selection guys, piliin nyo lang si Linux, yung ISO file na dinownload natin. So, ayun guys. Sa partition scheme guys, take note, MBR sa old hardwares na laptop computers. Sa GPT naman guys, mga makabago or brand new laptops and computers. So, pipiliin ko dito guys si GPT kasi medyo brand new pa naman tong laptop ko. Then, click nyo yung start. Click nyo yung OK. Oo nga pala guys, kung may laman yung flash drive nyo, i-backup nyo na kasi mawawala yung laman niya pag gumawa tayo ng bootable flash drive. Click nyo yung OK. Then, mag-start na yung downloading. Wait nyo na lang guys. So, pag tapos na po yung pagda-download natin ng ISO file sa flash drive, click nyo lang yung close. And then, i-power off yung laptop. Then, i-power on po yung laptop. Habang nagpa-power on guys, i-click nyo si F10 para mapunta sa BIOS nyo. Depende pala guys sa computer yung pagpindot ng BIOS key. Minsan F2, minsan F4, minsan F10, or minsan delete key. Pero dahil sa HP tong laptop ko, F10 yung BIOS key niya. Then, punta lang po kayo sa boot configuration. And then, gawing first boot priority si flash drive. Then, isave nyo lang po. And then, magpa-prompt si Linux. Ganyan guys. Click nyo lang yung una, yung pinakauna by entering. At yun na nga guys, nag-loading na siya. Hintayin nyo lang siya guys na mag-loading. Ayaw, nagpakita.
So this part, we will gonna install Linux permanently on our laptop since we are booting from the flash drive. So the first thing we're gonna do is install Linux Mint by clicking the top left corner. Then, magpapakita to guys. Gawin nyo lang guys, very easy lang naman siya by following my instruction. By the way guys, kinonek ko rin pala siya sa internet kasi mas maganda. Pero okay rin naman na walang internet kasi ang Linux guys, pwede siyang i-install offline. Okay, so sa part na to guys, we will gonna use the first bullet. Kasi ang gagawin niya guys, tatanggalin niya lahat na nakalagay sa hard drive natin previously. At saka i-install niya si Linux Mint. Then magpa-prompt siya ng ganyan guys, click nyo lang yung continue. Then sa part na to guys, piliin nyo si Pilipinas kasi dugong Pilipino tayo gar. Then sa part na to guys, very easy lang, maglagay lang kayo ng pangalan ng computer nyo or laptop at saka maglagay rin kayo ng password. Then ayun guys, installing na siya. Hintayin nyo lang na matapos. Ayun guys, tapos na siya. Pwede nyong pindutin yung restart now or continue testing. So ang gagawin natin guys, isa-shutdown na natin siya. Habang nagsha-shutdown guys, magpa-prompt na tatanggalin na daw yung flash drive. Tsaka pipindutin yung enter. Dito guys, ipa-power on na naman natin yung laptop. Then magpa-prompt siya ng ganyan, pindutin nyo lang yung enter. Yan ang mukha ng tagumpay ng pag-i-install ng Linux sa ating laptop. Ayun guys, nag-boot na siya. So yun guys po ang pag-install ng Linux Mint sa laptop natin. Ayan, tatry na natin siya kung gumagana. At yun guys, gumana siya. What's up guys? So, nandito po tayo sa Cubeta guys. Yan.
So, di ko na ipapakita yung pambaba ko pero alam nyo na. So, I've been using Linux for almost 2 weeks na guys. At ang masasabi ko guys, ang smooth niya guys. Hindi siya Windows na mangbagal panukan minsan. Tsaka yung mga laro ko, ang smooth niya sa Linux guys. Hindi sa Windows na naglalag spike pa minsan. Tsaka pag magpa-browse ako, naglo-loading panukan minsan. Pero sa Linux guys, ang smooth niya. Pero may kapangitan rin naman ng Linux guys. Tulad ng hindi supported ng mga Microsoft apps tulad ng Word, PowerPoint, Excel. Pero may mga workaround naman na magda-download ka na lang mga third-party apps tulad ng WPS Office or LibreOffice na supported sa Linux. Pero overall guys, I highly recommend na i-install nyo ang Linux.